po sa bawat isa. Good afternoon po. Amen. Are you happy this afternoon? Amen? Amen. Well, thank you for coming back on a Sunday afternoon. Salamat po sa ingay nyo. Amen. And thank you for coming back on Sunday afternoon. Let's all stand up, please. Grab your Bibles. At salamat po kay Pastor Ed for another opportunity to be a part of Sunday afternoon service. Pansin ko po, kada pumupunta ako dito, parang every last Sunday of the month. Amen. And we come here to hear preaching. And we'll hear preaching. Amen. 2 Timothy chapter number 3. 2 Timothy chapter number 3 this afternoon. Masaya po ba kayo ngayong hapong ito? Amen? Amen. Salamat po sa mga taga Las Piñas sa pagpunta nyo po sa Las Piñas. Amen. 2 Timothy chapter number 3. Alright. Salamat sa mga Kristiyanong bumabalik pa rin ng linggo ng hapon. Amen? Amen. 2 Timothy chapter number 3. We'll read the whole chapter ngayong hapon. Pagkatapos po nating basahin, tayo po yung magko-closing prayer na. Amen? Yan naman ang gusto nyo talaga eh. Alright, I'll read verse number 1. Basahin nyo po yung verse number 2 hanggang makarating po tayo ng Revelation ngayong gabi. Amen? Alright. Tsaka tayo magko-closing prayer. This know also that in the last days, perilous times shall come. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ever learning and never able to come to the knowledge of truth. But they shall proceed no further, for their folly shall be made manifest unto all men, as theirs also was. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Grab your Bibles, please. Matthew chapter 16. Matthew chapter number 16. Matthew chapter number 16, one verse, verse 18. Let's read it all together. Matthew 16, verse number 18. Nakita niyo na po, amen? Amen. Verse 18 says, all together now, ready, go. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. We read 2 Timothy chapter number 3 this afternoon, and then we went to Matthew chapter number 16, verse number 18. I have to confess honestly, mga taga San Pedro, I have preached the first part of this sermon kaninang umaga. So sa first part, pwede lang kayo matulog, mga taga Las Piñas. Diyan kayo lamang, okay? Pero gigisingin ko kayo pag medyo patapos na tayo. Pag uwian na, gigisingin ko na kayo. Okay? But I believe this will be a big help po sa atin ngayong hapong ito. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for church. Thank you po, Panginoon. You established an organism, a living organism called church. At sa pamamagitan nito po, Panginoon, maraming kaluluwa ang naliligtas.
Maraming buhay na babago, maraming Kristiyano ang lumalago po, Panginoon. Maraming mananampalataya ang nagkakaroon ng kagalakan sa paglilingkod. And I pray, O God, this afternoon as we continue to study your word, kung paano niyo po pinagpala ang mga simbahan kaninang umaga, nagligtas ng kaluluwa, pagpapalain niyo rin po ngayong hapon, O Diyos. Help me not to trust in myself, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, O Diyos. I just want to be a blessing, just a reminder po, Panginoon, sa bawat Kristiyano that in the process of time, na minsan kami ay nawawaglit, in the process of time, minsan nane-neglect po namin ang kahalagahan, but on this perilous times, may we understand, and may we give importance once again to the need of the church. Ano man pong bahid ng kasalanan, patawad po, Panginoon, make me a blessing this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please, and thank you for standing. I gave my first 3 points already kaninang umaga, pero dahil wala po kayo doon, uulitin ko po dito. Amen. At salamat sa Panginoon for Victorious Sunday Services. Amen. Salamat po sa patuloy niyong panalangin. Kaninang umaga po sa biyaya ng Diyos, we had, ilan ba yun? 17 visitors and 1 baptism. And God gave us more than 300 in attendance on a blessed Sunday morning. Amen. And I praise the Lord. Alam niyo po, nakakatuwa. For the past year and this year, kami ay hindi na po bumababa ng 100 in attendance on a Sunday afternoon service. At maraming Kristiyano ang patuloy na natututong bumalik ng linggo ng hapon, nagpapahalaga sa simbahan at sa salita ng Panginoon. Amen? The Bible says in Matthew chapter number 16, verse number 18, it's very clear here from the Word of God. The Bible says that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. I don't care what other scholars say. I don't care what other wise people say. Pero kayo naniniwala ang Diyos po ay nagtatag ng kanyang simbahan. Church is a called out assembly. Amen? Ito po ay ang Diyos ang naghiwalay nito. Anybody can establish their own assembly. Pwede kong gumawa ng sarili mong pagtitipon. Pwede kong gumawa ng sarili mong organisasyon, assembly ha. But when Jesus Christ said, I will build my church, that means it is His assembly. That means it is His, not just organization, but a living organism na tinatag ng Panginoon on His earthly ministry. At yan ay isang institusyon na dapat pahalagahan at patuloy na pahalagahan ng bawat mananampalataya. Amen? You see, that's why the Bible says in Ephesians chapter number 5, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. Now, you understand, kung yan ay tinatag ng Diyos, at yan ay institusyon na tinatag ng Diyos, at kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, dapat mahalin natin ang institusyon na tinatag at minahal ng Panginoon. But I think we have come to a point, a time in our life, sa maraming uri ng mananampalataya na para bang dinidegrade na natin, minamaliit na natin, at parang winawalang bahala na natin ang simbahan na tinatag ng Panginoon. To many, it just becomes a normal institution. It just becomes just like a PTA association na pagka pwede akong umabsent sa meeting, ay absent ako. Pag ako'y pwede gumawa ng dahilang hindi pumunta, ako'y hindi pupunta. Pag meron akong dahilan hindi mag-involve, ako'y hindi mag-i-involve. But listen and listen to me well. It is more than just any association. It is more than just any institution. It is more than just any organization. It is a living organism na ang nagtatag ay ang Diyos at sarili niyang dugo ang pinangtubos niya sa simbahang ito. And I think it's about time for us. This is the last Sunday of June. That's why we're here. Last Sunday of June. At dapat i-reset natin uli sa ating buhay kung tunay bang pinahahalagahan para natin ang simbahan ng Panginoon. This morning, I started that message and I entitled this message, The Need for Church in Perilous Times. Alright, the need for church in perilous times. Apostle Paul wrote this letter kay Timothy, at nung isinulat niya po ito kay Timoteo, ito'y isinulat niya sa isang young preacher. Alright, everybody listening now, amen? Isinulat niya po ito sa isang batang mangangaral, isang rookie sa ministry, isang batang pastor na marahil papasahan niya ng baton sa paglilingkod sa Panginoon dahil during this time, 2 Timothy, Paul is about to be
imprisoned, siya'y nasa bilangguan, siya'y papatayin, and he knows he is at the last part of his life. And now he has this opportunity na ipaalala, ipasa sa isang batang mangangaral kung ano yung kanyang ipapasa dito at pinakikita niya dito, Timothy, yang ipapasa sa iyo, yang hawak-hawak mong ministeryo ay hindi birong ministeryo. Yang hawak-hawak mo at pinagkatiwala sa iyo ay hindi birong gawain. And yet we are on those perilous times and you should see the importance ng papasa sa iyo at ng hinahawakan mo at ng mga mangyayari pa habang ikaw ay nasa ministeryo. That's why he said in 2 Timothy chapter number 3, in the last days, perilous times shall come. Alam niyo po, pag binabasa mo itong 2 Timothy chapter number 3, para ka nagbabasa ng mga headline ng mga balita natin ngayon. Because when the Bible says perilous times, we're talking about dangerous times. Amen? Ang pinag-uusapan po natin ay tayo mga nasa huling araw na. And we are on these perilous times. We are on these dangerous times. And as Paul ay iniintay niya ang kanyang kamatayan on that imprison dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, he has to remind Timothy, you have that responsibility to remind these people gaano kahalaga ang salita ng Diyos, gaano kahalaga ang simbahan sa buhay ng isang mananampalataya. Let me give you just a quick overview of our 3 points this morning. And magpapadagdag na lang ako ng offering kasi dagdag po ito. Amen? First, I said this morning, para maunawaan po natin ang kahalagahan ng simbahan on these perilous times, we have to recognize the danger of the times. We have to recognize the danger, the perilous times. Sabi ng Bible, men shall be lovers of their own selves. Alam niyo po, yung mga napapanood natin ngayon sa balita, yung mga 14, 15 years old ngayon na namamaril ng kaklase nila, yung mga estudyante ngayon na nagbibitbit ng balisong, nagbibitbit ng kung ano nung armas para pumatay ng kaklase, para pumatay ng magulang, para mambuli, para mangasar, it all boils down not because of any social problem, it all boils down because there is a deeper spiritual problem. Amen? Ako'y naniniwala, hindi lamang ito gawa ng impluensya ng mga online games, hindi lamang ito gawa ng impluensya ng mga awit ng sanlibutan, hindi lamang ito gawa ng impluensya na sila'y bahagi ng broken family. You know why? Kasi kami naman noon, nag-online games kami, nagma-Mario Brothers kami noon. Nagba-Battle City din naman kami noon. Nagko-kontra din naman kami noon. Tama? Pag nabato naman ng eraser, wala namang namamaril na estudyante. Amen? Dati, takot kami sa teacher. Ngayon, yung teacher na takot sa estudyante. Dati, estudyante, yung anak ang pinagagalitan ng magulang pag mababa yung grade. Ngayon, teacher na pinagagalitan ng magulang pag mababa yung grade. You see, there is a danger of the time. And when we understand these times we are on these last days, hindi na po ito panahon para tayo maging spiritually complacent sa ating buhay. Hindi na po ito ang panahon para tayo lalong lumayo sa simbahan, para tayo lalong lumayo sa salita ng Diyos. Hindi na po ito ang panahon para magulang lalo nating isiraan ang simbahan sa ating mga anak because we are on a perilous times. Panahon, sabi ng Bible, men shall be lovers of their own selves. Disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, despisers of those that are good, traitors, heavy, high-minded. Look at the verse. Lovers of pleasure more than lovers of God. Aba, pag tayo nasa panahon na mas mahal na ng tao ang swimming pool kaysa simbahan, dapat ang mga Kristiyano mas mahalaga sa atin ang simbahan. Amen? Kung tayo nasa panahon na mas mahal na ngayon ng tao ang salapi, dapat ang mga tunay na mananampalataya ay lalong mas mahalin ang simbahan ng Diyos kaysa mga material na bagay. It's about time. We are in perilous times, and when we recognize the dangers of times,
Parents, hindi salapi ang solusyon ng inyong mga anak. Hindi mataas na edukasyon ang solusyon ng inyong anak. Lalo natin silang ilapit sa Diyos. Lalo natin silang ilapit sa simbahan ng Panginoon. Recognize the dangers of the times. Maraming kabataan ay hindi lang dahil sila ay rebellious, kundi dahil sila ay naghahanap ng isang bagay na empty sa kanilang puso. One great philosopher said, may puwang sa puso ng tao na hindi kaya punan ng sinuman kundi ng Panginoon lamang. Amen. Now, I think it's about high time on these perilous times na tayong mga tunay na mananampalataya, na tayo rin naman nagsabi, nagmamahal tayo sa Diyos, at tayo nagpapasalamat na tayo iniligtas ng Diyos. On these dangerous times, this must be the time na lalo tayong lumapit sa Diyos, lumapit sa simbahan ng Diyos, at ipakilala natin ang totoong Diyos sa ating mga pamilya. Amen? Recognize the danger of the times. Secondly, I want you to realize from verse number 10, but thou hast fully known, verse number 8, Jannes and Jambres withstood Moses. So do this also resist the truth. Men of corrupt minds. When you jump to verse number 10, sabi ng Bible, Brad, pengi ang mic please. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Ulitin ko na lang para yung mga nakatulog kaninang umaga, tuloy-tuloy tayo. Amen. Kinontras po ni Apostol Pablo dito ang si Jannes at si Jambres. We don't know much about them, but the Bible talks about, sabi ng Bible, they are men of corrupt minds. Okay? The Bible talks about they are reprobate concerning the faith. That's Jannes and Jambres. We may not know all the full details regarding them, but a reputation like this speaks so much na tayo naniniwala ayaw natin na ganong klaseng impluensya sa ating buhay. Verse number 10 says, sabi ni Paul, but thou hast fully known my doctrine. Kung naniniwala, hindi minabantaas ni Apostol Pablo ang kanyang sarili, but here is a man who's trying to teach Timothy, pumili ka ng impluensya mo. Alright? Are you wanting to be influenced by Jannes and Jambres? Or are you wanting to be influenced by my doctrine, manner of life, long-suffering, charity? Mas kailangan nating pahalagahan ng simbahan ngayon, mga kapatid. Number one, because we must recognize the dangers of times. Number two, because we must realize our choice of influence. I won't expound much about that, pero dapat maunawaan po natin, hahanap rin man lang tayo ng mga grupo ng mga taong mag-i-impluensya sa atin, hanapin na natin yung tamang impluensya sa ating buhay. And this is not the time para ilayo natin ang sarili natin sa simbahan na magtuturo sa atin ng tamang impluensya. Maglalapit na tayo sa mga tao na tuturuan tayong mahalin ang Diyos, mahalin ang salita ng Diyos, mahalin ang mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan. Ito ang panahon para piliin natin sino ba ang gusto natin mag-impluensya sa ating buhay. Ang mga tao sa online, ang mga taong hinahangaan lang dahil sila'y sikat, dahil sila'y magaling, dahil sila'y gwapo, dahil sila'y magaling mag-basketball, at dahil sila'y magaling pumorma, dahil sila'y mukhang mayaman, o pipiliin natin ang impluensya ng mga taong wala mangyaman, pero merong tunay na pag-ibig sa Diyos at merong pananaw para sa maayos na kinabukasan ng ating buhay. Let's be careful. Let's learn to realize mahalaga ang pinipili nating impluensya sa ating buhay. Amen? And I believe one of the safest place for us to get that godly influence is right here at the house of God. Amen? Mas pipiliin ko na once in a while ang anak natin ay gagabihin dahil galing sa aktibidades ng simbahan. Kaysa uuwi ng puyat galing sa inuman, sa lasingan, sa immoral na pamumuhay, sa sayawan, sa bisyo, sa mga barkadang walang takot sa Panginoon. It's about time. I mean, are we really taking that seriously in our lives? Amen? A choice of influence.
Sino ang mga kachat natin? Mas masarap ng ang pambira. I know here also, pambira. Lahat na ng group chat ka, ng church kasali ka, no? Tama. Nagbuo po kami ng group chat ng mga kalalakihan ng simbahan, and every day, you'll find men posting verses on that group chat. Mas gusto ko na yun. Kaysa nagsisend kayo ng mga reels, no? Kung ano joke ng reels, kung ano bastos na reels. Mga walang kakwenta-kwentang mga reels. Hello? Choose your influence. Amen? I have to hurry dahil baka pagalitan po ako ng tatay ko. Amen? Number one, let's recognize the danger of the times. Number two, we need to give importance to the church on these perilous times because we must realize the choice of our influence. Number three, I said last this morning, not tonight. Amen? Ninigurado lamang po ako. We must return to the Word of God. You see, the church exists because of the inspired and preserved Word of God. Ang dahilan kaya merong simbahan ay gawa po ng salita ng Diyos. Ang basihan bakit natin ginagawa ang ating ginagawa ay gawa po ng salita ng Panginoon. That's why the Bible says it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Doctrine means what is right. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos sa simbahan. Ano yung tama? When we talk about reproof, it is teaching us what is not right. When we talk about correction, it is teaching us how to get right. And when we talk about instruction in righteousness, it is teaching us how to stay right. Saan natin nakukuha yun? Sa salita ng Diyos. You see, the Word of God is not just for motivation. Marami na pong magagaling na motivational speakers online. Marami na pong magaling mambola online, mga reels. But let me tell you something. One thing that sets apart the church is because of the power of the Word of God. Ang auditorium na ito ay puno ng mga taong magpapatotoo dahil binago tayo ng salita ng Diyos. Amen? I mean, there are good preachers online, pero ako man lang ay kakapit din sa salita ng Diyos, ikakapit ko na ang sarili ko sa simbahan na tinatag ng Diyos. Dahil doon naluluwalhati ang Diyos. Amen? So much for these people na, kahit hindi kami nasimba, nag-o-online naman kami. Not forsaking the assembling of ourselves together. Church is always for that assembly. Pagtitipon kung saan binubuklat, inaaral, at tayo ay binabago ng salita ng Diyos. Kailangan ng bawat individual, kailangan ng bawat pamilya ay hindi lamang payo. Kailangan natin ang paalala, ang doctrine, ang reproof, ang instruction, ang correction from the Word of God. You see, that's why we need the church so that we go to return to the Word of God. Para ang pundasyon ng prinsipyo ng pamilya galing sa salita ng Diyos. Ang prinsipyo natin sa musika galing sa salita ng Diyos. Ang magtuturo sa atin ng prinsipyo ng moralidad galing sa salita ng Diyos. Ang magtuturo ng prinsipyo ng bahay sa pananamit galing sa salita ng Diyos. Ang magtuturo ng prinsipyo ng tamang impluensya, ng paggalang, ng respeto, ng pagsunod, ng tamang kaugalian, walang iba kundi galing sa salita ng Diyos. I hope you understand the need and that urgency. Tayong mga minamaliit na natin ng simbahan, na tayong mga parang sineset at aside na lang natin yung importansya ng simbahan, ay muli, ma-refresh tayo kapatid. Ang mga nangyayari sa ating bansa, ang mga nangyayari sa ating kabataan, sabi ko nga po kaninang umaga, wag na natin isisi sa gobyerno pa, Wag na natin isisi sa ang gulo na nga nila sa politika, gawin natin yung ating tungkulin at ibalik natin sila. The Bible is teaching na ang pag-asa ng ating bansa ay hindi naman sa politiko. Ang pag-asa ng ating bansa ay nasa loob ng mga tahanan na magpapalaga sa simbahan na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos.
When there are homes who belittle the church, when there are families, and when there are fathers, and when there are veteran Christians, and when there are new Christians na minamaliit na natin ang simbahan, my goodness, huwag tayo magtaka bakit ang gulo ng sanlibutan. Kung tayong merong simbahan, tayong merong salita ng Diyos, ay minamaliit natin ang simbahan ng Panginoon. We are in a perilous times. Naghahanap tayo ng kasagutan, and the answer is all here, right here. Let's get back to this. Ang Kristiyano na pag naisipang, wag muna tayo sumimba, magpa-late na lang tayo, mag-outing na lang tayo. And they have always, parang option na lang lagi ang simbahan sa ating buhay. Well, God is simply saying, not forsaking the assembling of ourselves together. Kung nais mong patunayan na mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang simbahan kung saan ka nilagay ng Panginoon. Amen? Number 4. Amen? Sisimula na po tayo. Gising na po kayo dyan. Amen? Number 4, I want you to understand the need for the church in these perilous times. The need for this church in perilous times in 2 Timothy chapter number 3. 2 Timothy chapter number 3. The Bible says in verse number 12. Are you still listening? Amen? Magsisimula pa lamang po tayo. Amen? 2 Timothy chapter number 3. Please understand, sabi ng Bible, sabi ng Apostle Pablo, verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch and Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Look at verse number 12. Let's read it all together. All right? So I know you'll be listening. Up there, makinig po kayo, verse number 12, all together. Ready, go. Yeah, that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Look at verse number 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceivers, and being deceived. Let me tell you something, number 4. Bakit kailangan mas at dapat nating patuloy na pahalaga? Let me ask you something, by the way. Mahalaga pa ba sa'yo yung simbahan ng Diyos? Ask yourself, gaano kahalaga sa'yo yung simbahan ng Diyos? Pastor, present naman ako sa simbahan eh. Ganun lang kahalaga sa'yo yung salita ng Diyos, simbahan ng Diyos? Presente ka lang? O ikaw ay bumibilang sa aktibidades ng simbahan ng Diyos? Na ikaw ay sumusuporta ka sa programa ng simbahang ito? Na ikaw ay nakikita mo yung vision ng simbahang ito? Na ikaw ay nananalangin na marami pang kaluluwang maligtas at masaya ka pag merong bisita at masaya ka pag merong nababautismo. Actually, nag-iimbita ka ng bisita sa simbahan. Nag-i-involve ka sa gawain ng Diyos. At nagsasakripisyo ka at nagbibigay ka dahil nais mo ipakita sa Diyos, mahalaga pa rin sa iyo yung simbahan ng Diyos. Di ba grabe tayo sumuporta sa mga politiko? Di ba grabe tayo sumuporta sa mga social club? Di ba grabe tayo sumuporta sa mga adhikain ng ating mga trabaho, ng ating paaralan, ng mga social institutions, and you give your time, and you give your money, and you give your effort, and you sacrifice for them. Ganun pa rin bang kahalaga sa atin ang simbahan ng Diyos? Maraming oras ang binigay mo doon sa fraternity mo, at sa club mo, at sa Lions Club, at sa Tiger Katol. Ano pa man yan, amen? Never tell God, hindi natin makukumbinsi ang Diyos na mahalaga sa iyo ang simbahan at tunay na mahalaga sa iyo ang simbahan ng Diyos kung merong mas mahalaga kaysa sa simbahan ng Diyos. The more I understand Pastor Ed's vision, by the way, he did not ask me to preach this message. I preached it this morning and Pastor Ed said, mag-preach ka ng hapon. Sabi ko, tama-tama, 6 points to, doon ko lang itutuloy.
The more I understand Pastor Ed when he's trying to say, kung kaya natin ibigay yung best sa ating trabaho, kaya mo magpuyat sa iyong pag-aaral, kaya mo magbiyahe ng malayo sa mga outing, kaya mong isakripisyo ang maraming oras para sa mga temporal na bagay, bakit hindi natin ito ibigay para sa Panginoon? I hope you understand the need this afternoon when I was watching that news and I saw 14, 15-year-old young people. My goodness! Nung 14 ako, nagsisipa lang ho kami. Masaya na kami maka-high score sa brick game. Wala pang cellphone noon. Cassette tape pa lang yun. Mga young people, hindi na alam nyo yung cassette tape. Hindi nyo na alam yung cassette tape. Hindi nyo na alam yung connection ng cassette tape tsaka Mongol pencil. Pag inalo kayo ng CD rewinder, tatanggapin nyo rin. Mga panahon when I was involved sa sound booth ministry at may magre-request ng preaching tape, pambira, meron kaming speed recorder noon, o order ng preaching tape, kailangan yung cassette tape, pambira. Ngayon, wala nang umorder. Download na lang kayo ng download. You see, times are advancing, but yet our conviction and love for the church of God must remain and must be more firm. Amen. We were not here that Sunday. Pero when I heard that testimony nung isa pong si Nanay, forgot the name, yung kasabayan po ng membership ni Moses, ni Noah, ni Abraham. Dito ba si Nanay? Pambira. Si Nanay Mendoza? Pambira. Buti lang na hindi nyo kinuwento yung mga kabaitan ko ng bata ako, no? Sabi ko, yan ang katapatan. I mean, do we have that vision na pag dumating tayo sa ganong edad, at mayroon pang simbahan, andito ka pa rin. Andito pa rin yung mga anak mo. Naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. O miyembro ka na ng dating doon. Said this many times sa Los Piños, pambira. I hope you understand the heart of the pastor na hindi lang namin iniisip yung sunod na pananambahan. Hindi namin sunod iniisip yung sunod na Christmas fellowship. Hindi lang namin iniisip kung yung iniisip nyo, kailan kaya yung sports fest? Iniisip ng mga pastor at iniisip ng simbahan na yung susunod na henerasyon. Bakit kailangan na mas malaking auditorium? Bakit kailangan mag-build na naman? While people are saying, bakit kailangan pa magpatayo? Bakit kailangan pa gumastos? Dahil ito'y hindi lamang patungkol sa iyo. Ito'y patungkol sa ating mga anak. Ito'y patungkol sa susunod na henerasyon. Nasaan na tayo? Number 4. Amen. Verse number 12 says, Yea, and all that will live godly in Christ shall suffer persecution. Naranasan po yan ni Apostol Pablo. What persecutions I endured, but out of them all, the Lord delivered me. You know why we need church on these perilous times? Because we need to receive spiritual edifications. There is a must na kailangan natin ng mga spiritual edification. In Ephesians chapter number 5, I always love that verse, that word, sabi ng Bible, Ephesians chapter number 4. All right, Ephesians chapter number 4. You're still with me, amen? Ephesians chapter number 4. The Bible says in verse number 12, open your hearts tonight, open your minds, for the perfecting of the saints. It's talking about mga tao sa simbahan ng Diyos. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the, what's the word? Ephesians 4:12, for the edifying of the body of Christ. When we talk about edifying, listen, pag pinag-usapan po natin ang edifying, when we talk about edification, we're talking about strengthening. Pagpapatibay, pagpapatatag. Why? Dahil darating ang mga sitwasyon na ang ating spiritual na buhay ay lalabanan ng dyablo.
Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Ang kaaway po natin ay hindi tao. Ang kaaway po natin ay hindi simbahan. Ang kaaway po natin ay hindi pastor. Ang kaaway po natin ay hindi Sunday school teacher. Ang kaaway po natin ay ang diablo. We wrestle not against flesh and blood. Ang kaaway mo ay hindi magulang mo, hindi ang spiritual authority mo. Let me tell you something, they may not be perfect, but they are the very people that will help you be edified spiritually. Huwag tayong magpadaya sa diablo dahil ang mga namumuno ay imperfect at mayroong mga pagkakamali ay bibitawan na natin ang institusyon dahil may mga taong hindi perfecto. Let me tell you something, this will still the very people that will help you be edified spiritually. Kung hindi tayo kukuha ng tulong spiritual, kalakasan sa simbahan, let me ask you, saan tayo kukuha ng tulong spiritual? Sa barkada? Saan tayo kukuha ng kalakasan spiritual? The Bible says the church is a body. Tama. It's one body. Alright? Minsan ang daliri ay may sugat. Pero hindi sinabi ng leg, ayoko na sa katawan na yan, may sugat yung daliri. You understand me tonight? Church is still our place to run for spiritual edification. And the devil has used it so much many times, and bakit hinahabol ng diablo sirain ang gawain ng Diyos? Dahil matagumpay ang laging resulta ng gawain ng Diyos. Tatargetin ba ng diablo ang isang iglesia kung saan ito'y nakakakita tayo ng maraming buhay na binabago? Amen. Understand it this afternoon, ladies and gentlemen, you need spiritual edification. Saan ka kukuha? Kay Ed Lapis? Kay Felix Manalo? Kay Eli Soriano? Kay Eddie Villanueva? Saan tayo kukuha ng kalakasan spiritual? Hindi pa sa simbahan kung saan tayo nilagay ng Panginoon. The church is like your family. Tama. Minsan may pagkukulang si tatay, minsan may pagkukulang si nanay, pero maling-mali, layasan mo ang tahanan mo dahil may problema sa tahanan. Ang laging nasa isip natin, paano ko makakatulong? At kung ikaw ay anak, hindi mo sinasabing, tatay, alis ka dyan, ako magsudaw. Tatay, ano maitutulong ko para mapatibay lagi ang ating pamilya? And understand it, ladies and gentlemen, this afternoon, I'm tired of hearing people na para bang minamaliit na lang natin ang simbahan, and in that way, we are not glorifying God because this is the very place, sabi ni Apostol Pablo, all godly men will suffer persecution. Pag may problema na ang tahanan, pag may problema na ang pamilya, ay tutok tatakbo. Pupunta ka lang sa group chat somewhere at doon ka hihingi ng payo na wala namang prinsipyo ng salita ng Diyos. Hihingi ka ng payo sa mga taong wala namang pagmamahal sa gawain ng Diyos. Hihingi ka ng payo sa barkada mo na wala namang Biblia at ang pamilya naman ay wasak. Kabataan kang may problema sa pamilya. Saan ka tatakbo? Sa barkada mong may problema din sa pamilya? O hahanap ka ng mga spiritual authorities na mananalangin sa'yo, tutulong sa'yo, uupo ka dyan, makikinig ka sa pangangaral ng salita ng Diyos para muli mapalakas ka spiritual, para sa panahon you are persecuted and you have problems and you have worries in your life, you will be strengthened again spiritually. We cannot afford in this generation na piliin mo na lang maging mahina spiritual. Amen. That's why there is a need for church in these perilous times. Sa panahong maraming problema, hindi po ito yung panahon na lalo tayong lalayo sa simbahan. Amen. Because if it is a spiritual problem, you need spiritual edification. If it's a spiritual problem, financially cannot solve that problem. Amen. If you have emotional problem, finances cannot solve that problem.
But I believe there is a spiritual principle na pwede magpalakas sa atin sa panahon na binabata natin anumang persecution, anumang pagsubok, anumang suliranin sa ating buhay. Amen? And we may not see a perfect church. Pag may nakita ka ng perfectong simbahan, please lang, huwag ka sasali doon. Kasi pag sumali ka, hindi na sila perfecto. Amen? You see, without the church, pag tayo dumarating sa persecution at pagsubok and discouragement, mahihiwalay yung sarili mo. The other day, may joint account po kami ng aking wife sa social media. Nag-chat po sa kanya, saan po pwede mag-send ng prayer request? Kala ko ng offering eh. Pag offering, ako sasagot. Pag prayer request, siya po sasagot. Saan po pwede mag-send ng prayer request? Alam mo, my wife answered, sabi niya, it was a lady who asked, sabi niya, doon ka mag-send ng prayer request sa group chat ng mga ladies ng simbahan. Why? Because this will be the same group of people who will pray for you. At sana naman, pag sinendan ka, ipag-pray mo, wag mo i-chismis. Because we are wanting to edify, not to destroy. Amen? You see, the need for church in these perilous times, because we need spiritual edification. Kailangan ng bawat pamilya ng encouragement mula sa mga kapwa mananampalataya. The other Saturday, before Father's Sunday, I gathered all the fathers. We have about 15, 16 na mga tatay. On a Saturday morning, nag-inuman, nagsugal, gather po kami 8 o'clock for a short devotion. Then I challenge these 15 fathers, labas po tayo, magsusoul winning tayo. Bumalik po kami around 10 o'clock. Some gave testimony. Nagkaroon kaming konting games, and then I challenged them about the Word of God. And then nag-lunch fellowship po kami. Tapos tsaka po kami nag-inuman. Ng kape. A very basic way to edify the fathers of the home. Amen. Alam niyo po, families are looking for an institution that will help them spiritually. Ang tahanan ay ang Diyos ang nagtatag. Right? That's the first institution God established. Therefore, if that's the institution God established, then it is God alone who can help first that institution. At naglagay siya ng simbahan para tulungan ng institusyon na yan. Nakakapagtaka naman pag ang pamilya ay lalayo sa simbahan na yan. Pag ang pamilya ay iiwas sa simbahan na yan. Pag ang pamilya ay minamalit ng simbahan na yan. The church is a need because we must receive spiritual edifications. Kalakasan. Amen. Gaano kahalaga sa atin na yung simpleng sumama ka sa soul winning. You don't fully understand it, pero pati ikaw pinapalakas sa spiritual. Pati ikaw pinagtitibay spiritual. Amen. Kanina po, merong father. Bisita po namin siya ng anniversary. I think he came second week of Sunday ng May. I think he came by himself. I don't know the full details. Missing few Sundays, pero kanina po bumalik po siya. Talk to me. Sabi ko, kinamusta ko po siya. And sabi niya, alam niyo po, ilang Sundays pa lang siya na-attend. And it was his words who testified, natutuwa po ko sa ginagawa ng Diyos sa simbahan na ito. Sabi ko, yung wife mo, uma-attend, miyembro ng ibang reliyon. Nung nakita siyang nag-a-active na umattend sa church, naging active uli yung asawa niya dun sa reliyon, sinisimbahan nila. Pero mo nakaka-encourage. Understand, you need spiritual edification. I was tell a story about that couple na witnessan po ni Kian. Dito po sila. Maluon, andyan si Brother Eric. Brother and Mrs. Eric, would you please stand? Ayun po si Brother Eric. Yung wife mo, Brad. Andyan ba? Amen. Amen. Thank you very much. Kasama niyo yung dalawang anak niyo? Andyan po sila. They're here.
since first Sunday of January, I'm not trying to brag here, since first Sunday of January na umattend po sila, up to this very Sunday, wala pa po silang absent sa church. That's a great proof na ang pamilya ay kailangan ng kalakasan spiritual through the church. Nagvo-volunteer driver na po yan sa simbahan. Wow! Ikaw, anong ginagawa natin sa simbahan? Huwag lang tayo maging tagampahanga ng nanonood. Maging bahagi tayo ng isang dakilang gawain ng Diyos. You need spiritual edifications. You need magpapalakas sa atin spiritual, mga kapatid. Amen? I have to hurry. Number 4. Are you still with me? Amen? May quiz po tayo mamaya, mga kapatid. I want you to notice, go back to 2 Timothy. 2 Timothy chapter number 3. Kaninang umaga po, I have such limited time, 45 minutes. At least sa Sunday night, alam kong walang limit po ito. Amen? Tatlo na lang umimen. Oh, verse number 14. But, what's the word? Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Look at verse number 15. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Understand the verse. Paul is talking to Timothy. Okay? At kilala niya si Timoteo dahil nakita niya na po at kilala niya yung magulang ni Timothy. You go to 2 Timothy chapter number 1, verse number 5. The Bible says, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. When we talk about unfeigned, we're talking about real faith. Totoong pananampalataya na kay Timothy. Look at the verse. Which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Here is just a truth I want you to understand. But continue thou. Here's a command of this chapter. Tinuturo ni Apostol Pablo kay Timothy, yaong mga kanyang sinimulan at natutunan sa salita ng Diyos mula ng kanyang pagkabata. You understand me? The Bible says, from the child thou hast known the Holy Scriptures. Nakita niya si Timothy mula nung maliit pa siya at kilala niya na yung pananampalatayang bitbit ni Timoteo ay galing pa sa kanyang nanay, na galing pa sa kanyang lola. At dahil nakita niya yung sincere na pananampalataya ng lola na ipinasa kay nanay, na ipinasa kay anak. By the way, Timothy has a Greek father na hindi malalim marahil ang kanyang pananampalataya, pero hindi niyang ginawa dahil lang yun para hindi siya magpatuloy. At pinili niya magpatuloy sa tama. And I understand this afternoon, please bear with me. Number 5, we need the need of a church in a perilous times because we need to remain in biblical truth. Remain in biblical truth. Ang buhay Kristiyano po, please listen and listen well. I hope dyan po sa taas nakikinig po kayo. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang tayo may matutunang impormasyon o bagay na bago. Alam niyo po bakit maraming tao nagbabago ng doktrina? You've seen it, you've heard it, you've watched it many times. Mga Kristiyanong ito yung dating pananampalataya nila nagbabago dahil naghahanap sila ng something new and something to brag about. That's why you better thank the Lord for our pastor na hindi po nagbabago ng kanyang doktrina. Hindi nagbabago ng kanyang mensahe. Amen? Why? Because of that word, continue. Understand it this afternoon. Paul challenged Timothy. Sabi niya, from the child. Mula ng iyong pagkabata, tinuruan ka na ng salita ng Diyos. Sunday school students, diba? Mawit ka pa dito, John 3:16. Cute na cute pa yung mga magulang mo.
Naiinis ka pag pinopost uli ng magulang mo yung picture mo dito nung maliit ka. Tama, cute ka pa nun eh, ngayon hindi na. There is a need for a church, you know why? Because you have to understand that word. Dapat ipagpatuloy ko ito. Amen? When I heard that testimony, sabi ko, wow, meron taong alam yung nagpapatuloy. That you will remain on that biblical truth. Ang simbahan ay hindi lamang patungkol sa nakakadalo tayo sa simbahan. Ito po'y patungkol sa nagiging tapat tayo kung ano yung itinuro sa atin ng Panginoon. At mananatili tayo doon. Whenever we're here, and I think the other Sunday nagbigay ng testimony, ewan ko nung grade po yung mga narito, when they're saying we're a second generation Christian. We're a third generation Christian. Ang nanay ko po'y dito naligtas. Ang lolo ko po'y dito naligtas. At ngayon ay nandito pa rin po kami nagpapatuloy. Sabi ko, that's it. That's it. Saan pa ba natin ilalagak yung ating mga anak kundi sa simbahan na nangangaral ng katotohanan? And I know there are parents here because of 1, 2 minor, major wrong decisions ang mga anak natin ay tumigil sa simbahan. But I hope merong kurot sa puso mo at sana nananalangin ka pa rin ng mga anak mo'y makita mong tapat na naglilingkod sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon, and they will continue. And I know you still have dream, you still have a passion na pag ikaw ay nakapag-asawa at kung hindi pa babalik ang Panginoon, meron kang anak na aawit din dito at sila'y lalaki rin na may pagkatakot sa Diyos o marahil magsusuko ng buhay because somebody must continue. Sinimulan na natin eh. Pagpatuloy na natin to. Marami na rin man lang umusig sa atin o nanindigan tayo sa tama. Ipagpatuloy na natin to. Marami man lang tayong kaibigan na iniwan tayo nung nagbago ka ng pananampalataya. Ipagpatuloy mo na yung tama. Amen. Marami ka rin man lang sinakripisyo at ibinigay at ibinuhos at pinanalangin, and you've seen from the old building to here, probably, I don't know, nakita mo na ang maraming ginawa ng Diyos sa simbahang ito, na natili ka rin man lang. Dumating ang bagyo sa buhay mo, na natili ka pa rin. Dumating ang isa pang bagyo sa buhay mo, na natili ka rin man lang. Din man lang, di pagpatuloy na natin to and remain on that biblical truth. Sayang naman kung lilipas ang 3, 4, 5 henerasyon pinagpatuloy ng mga magulang mo, tapos pagdating sa'yo, yung anak mo hahawak lang ng balisong sa school. Why? Dahil merong hindi nagpatuloy. The need for a church is very needed. This is a time in a life where we need church more than ever. You understand? Amen? Ito yung panahon na mas kailangan mo ang simbahan sa buhay mo bilang kabataan. Sabi ko nga po sa mga magulang doon sa Las Piñas, kung ikaw ang unang henerasyong naligtas, galing ka sa pariwarang pamumuhay, galing ka sa mga magulang na walang prinsipyo ng salita ng Diyos, ngayong naligtas ka na, sa'yo nawa magsimula naman ang henerasyon na mayroong pagkatakot sa Diyos. Merong pagpapahalaga sa simbahan. Merong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Merong pag-ibig sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Remember the parable of the seeds. Sabi ng Bible, Matthew chapter number 13, there were 4 seeds. You remember that parable? And I like that one part of the seed na sinabi ng Biblia, but on the good ground. Doon na itanim ang salita ng Diyos. At doon ito nagbunga. Hello? You understand? Nagbunga po ito. Pinapaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo ang kanyang matatapat na guro, ang kanyang nanay, ang impluensya ng kanyang lola, ang kanyang pagkamulat sa salita ng Diyos. And now Paul is trying to say to Timothy, hey, ang dami nang nag-invest sa buhay mo. Ang dami mo rin namang sinakripisyo na para sa Panginoon. Kinatuwa ka na ng barkada mo at maraming tao itinawanan ka na sa pananampalataya mo. Ngayon ka pa bibitaw? Ngayon ka pa susuko? Ngayon ka pa tatalikod? Hey, continue!
Dumating ka rin naman sa time sa buhay mo na pumupunta ka sa altar para manalangin. Nagpapakumbaba ka dito. Nalapit ka sa mga spiritual authorities. Lumalapit ka kay pastor para humingi ng payo. Ngayon pa ba tayo titigil? It's about time that we continue. Amen. Kung pipiliin rin man lang natin magpatuloy na tayo sa tama. Amen. Kung pipiliin rin man lang na magsakripisyo at mausig at tawanan, look at the verse. All that, Bible says, all that will live godly shall suffer persecution. Pambira kung ipe-persecute ka rin man lang, sana persecute ka na dahil gumagawa ka ng tama. At kung pine-persecute ka rin man lang sa paggawa mo ng tama, patunayan mong kaya mo panindigan yung tamang pinaninindigan mo. I've said this many, many times. Marahil ang tao sa paligid mo ay hindi naniniwala sa pinaniniwalaan mo. Pero sa iyong pagpapatuloy, at least maniwala sila na ikaw ay naniniwala sa pinaniniwalaan mo. You get that? Hindi pag nausig na tayo, at pag hindi na maayos yung ating pakiramdam, at pag na-offend na tayo, at na-rebuke na tayo, titigil ka na. Pag hindi na nangyayari yung gusto mo mangyayari sa simbahan, titigil ka na. By the way, hindi talaga mangyayari yung gusto natin mangyari kasi hindi naman natin ito simbahan, ito yung simbahan ng Diyos. Pastor, hindi ko nagusto yung music sa church. Okay lang, hindi naman kami nakanta para sa'yo. Kasi hindi rin namin gusto yung ugali mo sa simbahan. Pag tayo ba ay kinutya at tayo rebuke at tayo ay tinamaan ng salita ng Diyos, doon pa ba tayo titigil, mga kapatid? At iisipin na lang natin yung ating sarili, hindi natin iisipin yung pag tumigil ako, anong mangyayari sa iyong anak, anong mangyayari sa iyong apo, anong mangyayari sa susunod na henerasyon, anong mangyayari pa hanggang saan natin pagpapatuloy ang linya ng mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa simbahan ng Diyos. I praise the Lord when I see veteran Christians and they're faithfully serving the Lord and they're loving the work of the Lord. Last Wednesday po, excuse me. Noong Wednesday po, we were invited, my wife and I were invited po sa 70th birthday ni Pastor Dante De Leon. He turned 70 last Wednesday, so nagbigay po sila ng surprise birthday celebration. Heard his testimony. Siya po dating full-time staff sa Los Baños, nagsuko ng buhay. And 30 years ago, ay tinawag ng Panginoon sa Calauan, Laguna. You know, Calauan, Laguna, 30 years ago. Sikat po yung bayan na yan noon. And it's been very violent town. If you will hear Pastor Dante's testimony, naranasan niya doon mawalan ng cellphone, mawalan ng bisikleta, manakawan sa loob ng bahay, ma-persecute, mausig, and everything. Right now, there stands a Christian Bible Baptist Church in Calauan dahil merong pastor na nagpatuloy. Wala na yung mayor, pero nagpapatuloy pa ang pastor. May Christian school po sila, may sariling property sila. Last Wednesday, he was testifying. And his wife passed away. Andun po kami few months bago namatay yung kanyang asawa. Invite niya po ako for anniversary Sunday. And he was up in front of these anniversary people. Sabi niya, "Are you happy this morning?" Pagkatapos po lahat ng celebration, maraming bisita, maraming tumanggap sa Panginoon. And invite niya kami doon sa bahay, just on the same compound. Nag-lunch po kami. Nawala po siya sa aming paningin. He went to that room where his dying wife is. Tapos tinawag po kaming mag-asawa just to meet Ma'am Vita De Leon. When we saw Ma'am Vita, like on his last few months, bago po siya kinuha ng Panginoon, really physically, alam mo kukunin na siya ng Panginoon. And there was Pastor Dante, of course, married for a long time. There's grieving in his heart. When I saw that same man grieving on that room, nakita ko po siya on that pulpit saying, "Are you happy this morning?" Sabi ko, ito ang mga taong seryoso sa paglilingkod. He testified that Wednesday, sabi niya,
nakabili sila ng isa pang property sa Calauan, around more than 100 square meters. Sabi niya, papangalanan nilang Vita de Leon Hall, something like that, dahil pangarap po ng kanyang former wife na makapagpatayo ng isang building para sa kanilang Christian school. There were members asking, Pastor, bakit pa tayo bibili ng property? May building na tayo, may school na tayo. And Pastor Dante said this, it's not for me. Sabi niya, he's 70. It's for your children. Dahil alam niya, merong taong mga magpapatuloy. From that, dumaan po kami Los Baños. Isa po sa relative ni Ma'am Becca ay kinuha ng Panginoon. We stopped by there. And then I know that same evening, ay yung din po yung arrival ni Pastor Ed from Mexico, Pampanga. Ako po sana magvo-volunteer magsundo, but of course, wala po siya doon kina Pastor Dante. So sabi ko, at least I can represent Pastor Ed. Coming back, dumaan po kami sa bahay. Pagdating namin sa bahay, siguro around maybe 9:45, 10 o'clock at night. Pagparada ko po, after 5 minutes, yan, dumating sila Preacher Pops. Sinundo nila si Pastor Ed from the airport. And we stopped by just to say hi. Maghanap ng pasalubong, pero really to say hi. Amen? Wala akong nakuha ng pasalubong. Puro kwento. Stop by there for a while. Just wanting to give some quick greetings bago po umalis uli. But we ended up staying there. My wife is with me. We ended up staying there 30-45 minutes. Dumating si Pastor Ed. Si Pastor Ed, pag naggagaling po sa international flight, naka-necktie, naka-Americana, kala mo galing sa speaking engagement, galing po sa airport yun. He traveled 12 hours from Mexico to Japan, another 4 hours from Japan to Manila. And then pagdating sa bahay, naka-necktie, kahubad lang ng Amerikana, naupo dun sa dining table, and he started telling story. Umuwi na kayo nun eh. Nag-iinuman pa kami ng tubig. He started telling story, and he said, para akong umupo sa Bible school sa Mexico. Sabi niya, ang dami kong natutunan. He was just telling story after stories. Sabi ko, paano niyo po naunawaan yung preaching? And he's telling story. Meron silang interpreter. Napanood niyo siya mag-preach. Meron siyang interrupter. Hindi mo alam kung yung sinasabi mo, yun din ang sinasabi ng interpreter. Umalis po siya dito ng Monday early morning. Dumating po siya doon, diretso sa conference. And then he preached 3 times sa conference. Sunday morning, he preached 2 services. Lahat yun, may interrupter. And then Monday, tinawagan ko po. Tuesday ang flight niya. He arrived Wednesday. Then I discovered Friday, papunta pa sila ng Taiwan. Bala ko itago yung passport ni Pastor talaga eh. Sabi ko, anong meron ang mga taong ito? Anong bertud? Anong anting-anting? Anong nagtutulak sa mga taong ito? I realized they have that same vision. It's not for them. It's because they want somebody like us to continue. Because they're seeing our kids. They're seeing children na saan sila magpapatuloy. Anong simbahan ang dadaluhan nila? Anong pananampalataya ang iaangat nila? Kasi sayang naman lahat ng sakripisyo ng mga nauna and persecutions at pag-uusig kung darating sa atin at tayo maglalaylo sa ating pananampalataya at ibang doktrina ang hahawakan natin at ibang prinsipyo ang panghahawakan natin at ibang paniniwala ang panghahawakan natin. We need the church because we need people who will remain in biblical truth hanggang dumating ang Panginoon. That's why the Bible says, occupy till I come. Ninanais ng Diyos yung ipinasa natin the same which thou hast passed upon. The Bible says in the same 2 Timothy chapter number 2, verse number 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Nanindigan kang baptist, wag ka lalabas na dating daan ka. Nanindigan tayong inspired ng salita ng Diyos, wag tayo lalabas na wala tayong hawak na salita ng Diyos.
At dapat maipasa natin yan sa ating mga anak para hindi maliitin ng mga anak natin ang salita ng Diyos. There must be people who will continue. Amen? There must be people who will remain on that same faith at magkakaroon ng pagkauhaw, pagkagutom at pagnanais sa pananampalataya na ito ang nagligtas sa akin, ito ang nagbago ng buhay ko, ito rin ang ipapasa ko sa aking anak at ito rin ang kasiyahan ng paglilingkod na nais ko makita sa susunod na henerasyon. Magpapatuloy ka rin. Saan ka magpapatuloy? Pagiging backslider? Pagiging kritiko ng simbahan? Pagiging negatibo sa pastor na ipapasa mo sa iyong anak? Tapos dadalhin natin sa simbahan habang ang nasa isip nila, ang nanay ko naman, ang mga kapatid ko, negatibo dito, ba't kami dinadala dito? Tayo ang maglilito ng susunod na henerasyon. Tayo ang magbibigay ng dahilan para huminto sila sa tamang pananampalataya. You remember that prodigal son nung umalis siya, salamat nung tumino ang pag-iisip, nung bumalik siya, andun pa rin yung kanyang tatay, andun pa rin yung kanyang magulang, at siya ay nagpatuloy muli sa tama. There must be people who will see the need of church on these perilous times. The Bible says, 2 Timothy chapter 4, verse number 3, the time will come when they will not endure sound doctrine. But there must be people who will still preach the word. Be instant in season or out of season. You see, we need the church in these perilous times because we must remain in biblical truth. Simbahan ng Diyos ang tutulong sa atin. Simbahang hindi nagbabago ang tutulong sa atin manatili sa katotohanan. Amen. Marami po sa atin ay nag-backslide na minsan. Lumayo na sa Diyos. Ngunit salamat, pagbalik mo, may simbahan pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Amen. Need for church in these perilous times because we need to remain in the biblical truth. Lastly, number 6, your favorite point last. Verse number 17. We're almost done. Gutom na rin po kayo. Amen. Tingin nyo sa akin ay fried chicken na. Verse 17, that the man of God may be, what's the word? Perfect. Truly furnished unto all good works. I believe this. When the Bible talks about on that verse that the man of God, he's not just talking about the pastor. He's talking about every believer. Because God's goal is that every believer may be perfect. Pag pinag-usapan po natin ang perfect, kapatid, hindi natin pinag-uusapan yung hindi na nagkakasala. Pag pinag-usapan natin ang perfect, hindi natin pinag-uusapan yung grade mo nun kasi hindi ka naman naging perfect sa grade mo. Amen? Pag pinag-usapan natin ang perfect, we're talking about the Bible word mature. That the man of God may be mature. That the believers may reach spiritual maturity. Amen? Furnished in all good works. We need to remain on a church in the perilous times because we still need to reach spiritual maturity. Spiritual maturity. Ang goal po ng Diyos sa mananampalataya ay hindi lamang marami tayong alam. You hear me? Ang goal ng Diyos sa bawat mananampalataya ay hindi lamang presente tayo sa simbahan. Actually, listen and listen well. Look here. The devil has deceived many of us dahil presente ako sa simbahan. Dahil nakumpleto ko, pastor, yung 6 notes mo kahit ang dami-dami niyan at hindi ko nauunawaan at tatanungin ko pa sa katabi ko ano yung number 4 dahil hindi ko masyado naintindihan. Pero kumpleto tayo. At uuwi tayo na may notebook at uuwi tayo na presente sa simbahan. The devil has deceived us many a times. Akala natin, mature na tayo. But the Bible is very clear. Be not just hearers of the word, but doers of the word. Hindi mo pwedeng kilalanin yung anak mo nagmamature na kapag ka nagsalamin siya. Di ba? That's what James said. Nagsalamin, nakita madumi yung muka at sinisi niya yung salamin.
Ang taong nagmamature, nakikita niyo yung mali sa kanyang sarili at nagpapabago siya. Amen? And the Bible says there is no other institution that will help us reach our spiritual maturity but through an institution nagtuturo ng mga spiritual na bagay. Let me tell you something, hindi mo pwede paghiwalayin ang Kristyanismo mo sa simbahan ng Diyos. Hindi pwede. Dahil ang simbahan ng Diyos ay tutulong sa iyo para mag-mature ka bilang isang mananampalataya. Are you with me tonight? Amen? You see, God's goal is not merely knowledge. Ang dami nag-i-spread dyan sa social media ng ganitong doktrina, ganitong katuruan, ganitong impormasyon, and many pastors and many online evangelists and many pambira. Ang dami talaga. And many are being deceived right now. That's why it's very important na kumapit ka doon sa institusyon na tinatag ng Diyos dahil yun ang may basbas ng Diyos. That will help you grow and grow in your spiritual maturity. Kung naniniwala ang simbahan ay gagawin ang abot ng kanyang maakaya para palakasin ang bawat mananampalataya. Para palakasin ang bawat magulang, paano pa mas maging mabuting magulang, paano pa mas maging mabuting asawa, paano pa mas maging mabuting anak, paano pa makapaglilingkod sa Panginoon, paano pa makakapagpatuloy sa Panginoon kahit maraming pag-uusig. Dahil ang goal ng Diyos ay hindi lamang tayo dumadalo sa simbahan at tayo present. Pero ang goal ng Diyos ay tayo lalago. Tayo magagamit. Tayo ay magpapatuloy. That's why 1 Corinthians 13:11, the Bible is clear on that. When the Bible says, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. Pag ang asal natin bilang mananampalataya ay parang bata, kapag ka naasar, ayaw ka na. Daya mo naman. Para ka lang nagbabahay-bahayan. Nagsisimba-simbahanan ka. Nagkikristyanuhan ka. Delikado yan, baka pumunta ka sa dagat-dagatan. The Bible says we need to mature. But when I became a man, I put away childish things. You see, spiritual maturity means natuturuan kang pumili ng tama. Pinipili mo kung anong malulugod ang Diyos. Natututo tayong mag-control ng ating emosyon. Tayo nagre-responde na merong wisdom. Tayo nagpapasakop sa authority. Tayo nabubuhay ng merong purpose. Tayo naglilingkod ng merong katapatan. At tayo nananatili kahit sa gitna ng kahirapan. Ang simbahan ay dapat maging lugar kung saan ang mga mananampalataya ay lalago at hindi lamang tayo ine-entertain at hindi lamang tayo pinapasaya at hindi tayo maging uri ng mananampalataya na namimili kung sino ang tagapagsalita, na namimili at papalakpak sa favorite nating special number, kundi ang mananampalataya ay napunta sa simbahan para ako ay lumago bilang Kristiyano. Dahil pag tumigil na ang paglago natin bilang Kristiyano, miserable na ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Pagka ang sigaw ng mensahe ay alingaw-ngaw na lamang sa ating tenga, at libangan na lamang sa simbahan habang tayo nagchat-chat, habang nagpipreaching, habang tayo nagpapalit kahit nag-aawitan na, habang tayo natutulog kahit nangangaral na dito ng salita ng Diyos, at tayo'y nagkwekwentuhan sa gitna ng pananambahan, then it is impossible for us to grow. I know this will hit so many of us, but it's about time for us to be mature and understand, kailangan mo ng simbahan. You can think of many reasons na hindi ko na kailangan ng simbahan yan. Go ahead, think about it. But at the end of the day, ang Diyos at ang Biblia nagsasabi, kailangan ng mananampalataya ng simbahan para ikaw ay lumago sa Panginoon. Kailangan natin ng mga mananampalataya, susunod na henerasyon na nakaugat kay Kristo. Nakaugat sa salita ng Diyos. Psalms chapter 1 verse 1 says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, standeth in the way of sin, or sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. Uugat sa salita ng Diyos.
para anumang bagyo, anumang pang-uusig ang dumating sa ating buhay, hindi masusolusyonan ng salapi. Hindi masusolusyonan ng barkada, kundi tayo ay nakaugat sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Mga kapatid, I poured my heart out tonight. You need a church. We need a church. Your family needs this church. Dahil ang bawat pamilya nabubuhay sa sitwasyon at ang mundo ay nagdidikta ng sitwasyon na kailangan natin ang simbahan. Huwag natin hanapin ang simbahan ang mag-agree sa gusto natin. Payagan natin tayo ang magpasakop sa simbahan na tinatag ng Diyos. Mga tatay, how about it? Ganun pa rin bang kahalaga sa iyo ang simbahan? Ganun pa rin bang pagkauhaw mo sa simbahan, salita ng Diyos? Meron ka rin pa rin bang desire na maupo sa harapan at matuto dahil gusto mo lumago? Salita ng Diyos. We need a church. We can have 1,001 excuses para bumitaw sa simbahan. But one big reason is enough for us to stay and understand we need the church in this perilous.